19 anyos na artista, kinidnap at ginahasa ng taxi driver. Ito ang kidnapping at rape case ni Annabel Huggins, ang tinaguriang sensational case ng 1960s. Isipin mo, taong 1962 hanggang 1963, sa gitna ng lumalakas na showbiz at kolonyal na impluensya sa Pilipinas, isang 19 anyos na ang beauty queen at rising actress na si Annabel Huggins ay biglang nawala. Kinidnap daw siya ng taxi driver na si Ruben Ablaza, dinala sa Bulacan at ginahasa ng paulit-ulit. Pero nang humarap sila sa korte, alam mo anong sinabi ni Ruben? Hindi ko siya kinidnap. Nagmamahalan kami. Ito ang isa sa pinaka-sensational at kontrobersyal na kaso sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Annabel Huggins ipinanganak noong 1943 sa Pilipinas mula sa amang Filipino-American at inang Pilipina. Ay lumaki sa mga tiyuhin at tiyahin nito sa Caloocan at Makati. Naging sikat siya bilang beauty queen at aktres, nakilala sa kanyang natural na kagandahan at talento. Noong October 13, 1962, isiniwalat ni Annabel na kinidnap siya ni Ruben Ablaza, isang taxi driver kasama ang dalawa pang lalaki. Dinala raw siya sa isang bahay sa Hagonoy, Bulacan, kung saan siya ginahasa ng maraming beses. Nakataka siya at nag-report sa mga pulis. Nag-file siya ng forcible abduction with rape sa Bulacan Court. Pero noong March 22, 1963, habang pending pa ang kaso sa Bulacan, muli na namang kinidnap si Annabel mula sa harapan ng bahay ng kanyang tiyahin sa Makati. Dalawang lalaki ang nagsakay sa kanya sa taxi kung saan naghihintay si Ruben Ablaza. Dinala ulit siya sa Bulacan at muling ginahasa. Nakataka siya at nirescue ng Philippine Constabulary, ang kapulisan bago naging Philippine National Police o PNP. Sa korte, tumistigo si Annabel at sinabing kinidnap siya laban sa kanyang kalooban. Ang depensa naman ni Ablaza ay voluntaryong sumama si Annabel sa kanya at may relasyon daw sila at ang kidnapping ay scripted lamang para makakuha ng publicity o pera. Ang hatol, noong 1963 to 1964, nahatulan si Ruben ng forcible abduction with rape at serious illegal detention. Sinintensyahan siya sa death penalty at ang conviction ay batay sa salaysay ni Annabel na ayon sa Korte Suprema, consistent at walang contradictions. Subalit ang death penalty na ipinataw kay Ablaza ay ibinaba sa reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong ng dating presidente Ferdinand Marcos. At nakalaya si Ablaza noong late 1990s at sinasabing namatay din matapos makalaya. Ang kaso ni Annabel Huggins ay higit pa sa isang kwento lang ng krimen. Ito ay paalala na ang consent o pahintulot ay hindi kailanman pwedeng palitan ng dahas. Sa bawat babaeng sinasabing pakipot lang yan, ang kwento ni Annabel ay nagsisilbing babala. May madilim na obsesyon na nagpapanggap bilang pag-ibig.